Showbiz fanatics, Miss Lobby po ng Batang Quiapo. Abay, ito pala ang pinaka-legit na dahilan kung bakit siya ay namaalam na sa longest running FPJ Batang Quiapo. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Nagbahagi ng mensahe si Lobby po sa pamamaalam ng kanyang karakter na si Mokang sa FPJ Batang Quiapo. Nagpasalamat siya na nabigyan siya ng pagkakataon na maging bahagi ng seryeng kumakatawan sa obra ng kanyang ama. Anya, hindi naging madali para sa kanya ang naging desisyon niya na iwan ang serye kung saan gumanap siya bilang si Mokang. Para naman kay Coco, sinabi ni Lobby na mananatili siyang tagahanga nito. Nag-post na mensahe si Lobby po kasunod ng pamamaalam niya bilang Mokang sa FPJ Batang Quiapo at kilala si Mokang bilang isa sa mga leading lady nitong si Mr. Coco Martin sa teleseryeng Batang Quiapo at ito po yung storya na kung saan kababata po ni Mr. Coco Martin itong si Mokang or Lobby po sa totoong buhay. Umikot po ang isang taong storya. This coming February ay mag-iisang taon na nga po ang FPJ Batang Quiapo at talaga namang mula nung lumabas po ang teleseryeng ito ay hindi po ito nawawala sa top 1 spot dun po sa pinakamalalakas na teleserye dito sa Pilipinas. At kagabi nga ay talagang nabigla ang lahat ng magpaalam nga at nakita po natin na parang pinatay na yung karakter dito ni Mokang bilang partner nga and isa sa mga leading lady nga ni Mr. Coco Martin. So nagtaka po ang lahat dahil napakaganda kasi ng tandem nila at talaga naman patok na patok sa masa. So matatandaan na nagpaalam din ng panandalian si Lobby po nung siya po ay nagpakasal sa ibang bansa na sa kanyang foreigner na boyfriend. Pero this time, ito na nga totoong-totoo na dahil nag-post siya sa kanyang official Instagram account ng kanyang pamamaalam. Ang akala ng ilan sa mga manonood ng Batang Quiapo ay ito lang ay parte na parang mas gumanda at mas mapag-usapan palalo ang Batang Quiapo. Pero hindi inaasahan ng lahat na sa ganitong paraan nga mag-e-end or magtatapos ang karakter ng isang Mokang sa Batang Quiapo. So according to them, ay talaga namang hindi raw naging madali sa kanya ang pakawalan ang kanyang karakter na pamahal na rin sa kanya. So isa rin po sa mga talaga namang mawawala na rin marahil sa karakter na ito si Miss Tony Fowler na kanyang best friend. So matapos nga na parang medyo kumukonti na yung karakter dito ni Miss Lobby po ay hindi na rin masyadong nakikita itong si Miss Tony Fowler dito po sa teleseryeng ito. Pero syempre naging magandang parte rin na sila po ay talaga namang nakilala at talagang napanood natin sa ganitong teleserye. At nakita natin kung gaano kagaling at kung gaano ginanap ni Miss Lobby po yung kanyang karakter bilang Mokang mula sa pinaka-social na artista at gumanap siya bilang isa sa mga very low-key na karakter pero nagampanan niya ng maayos. So sa kanya pong Instagram, sinabi niya, "A big part of my 2023 was breathing life into a character I have grown to love. What a privilege it was to play Mokang. She was a fighter. She taught me how it is truly to be free. It really was tough decision for me to make, but I have decided to turn the page. Direk Coco, my dad's legacy is in great hands. Salamat sa pinagpapatuloy mo, Coco. I will always be one of your biggest fans. Please try to get some sleep." Sabi niya pa. So sabi niya, ito nga yung parte I am truly blessed to have been part of project that represent my father's name. It was a first and it was always meant the word to me. My deepest appreciation to Sir Deo, Tita Cory, and ABS-CBN for this opportunity. You have given me missing piece to my puzzle. For that, I will always be grateful. A big part of my 2023 was breathing life into a character I have grown to love. With privilege, it was to play Mokang. She was fighter and she taught me how it is to be free.
really was tough decision for me to make, but I have decided to return the page. To my Batang Quiapo team, the depth of my creativity and imagination knows no bounds, and I know you will continue to soar high. I will always be cheering for all of you from afar. Mamimiss ko kayong lahat. So narito naman ang ilan sa mga tagpo no, na mamimiss at talagang inipon po ni Miss nitong si Mokang, no? Bilang karakter dito na talagang mamimiss niya ng sobra. Panoorin po natin ang ilan sa mga tagpong ito, yung mga behind the scene videos niya sa teleseryeng Batang Quiapo. Let's watch this. Autrefois, si l'on s'aimait, à se promettre l'éternité, si l'on vivait ivre d'amour, comme dans les contes et les histoires, si l'on laissait couler les jours, en profitant de chaque pas, malgré nos douleurs et nos craintes, en se serrant fort dans les bras, si l'on s'aimait, encore une fois, si l'on s'aimait, comme autrefois. Si l'on pouvait le faire avant, pourquoi nous on ne pourrait pas se regarder droit dans les yeux sans douter un instant et croire que le temps est notre ami et pas celui qui nous sépare, que l'on pourrait vivre sans vie dans l'aventure de notre histoire. Si l'on s'aimait, encore une fois, si l'on s'aimait, comme autrefois. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. And also, I have my TikTok account, which is Dareds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!